Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Leyan mula 13 Martires, Cavite. At isa ninyong loyal listener and subscriber mula pa noong 2022. Pero madalas akong makinig sa inyong programa sa radyo. Gusto ko sanang i-share sa inyo ang naging karanasan ko na siyang nagpabago sa aking buhay. Papadudot galing ako sa pamilyang may mga kakaibang kakayahan. Black magic, faith healers at kung ano-ano pa. Salinlahi ang mahika na ito na alam kong hindi galing sa itaas. Ang tatay ko ay isang albularyo na kahit sa kanyang wallet ay meron siyang nakaipit na maliit na papel na may nakasulat na Latin na salita. Hindi ko inaasahan na mababasa ko yon nang walang kahirap-hirap. Kapag hindi para sa iyo ay posibleng ikabaliw mo ang pagbasa ng Latin na may kaugnayan sa itim na mahika. Maaari ka ring mamatay. Ganon daw kapag pwede kang magmana. Isang basa mo pa lang ay sa ulado agad. Dito nagsimula ang bagay na mahirap paniwalaan at kahit ako ay ayoko nito noong una. Pero dahil pakialamera ako o baka sadyang para sa akin ang bagay na yon. Samantala taong 2020 noong kasagsagan ng pandemic, may nakilala akong lalaki. Nanamit ko sa larong ML sa all chats. Isa siyang Muslim. Hindi ko alam kung anong klaseng Muslim siya pero ang naaalala ko. Nagmula siya sa Marawi, pagkagulo sa Marawi ay lumikas sila sa 13 Martires, Papadudot. Araw-araw, gabi-gabi, madaling araw naglalaro kami ng ML hanggang sa umabot kami sa point na mag-drop Facebook at sinabi pa niya sa akin na mabait daw siyang Muslim. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Rahim at nasa edad 20 plus na pala that time. Isang college student. Naging mag-close kami at minsan pag nag-uusap kami sa chats, nag-I love you na siya sa akin. Ako naman, hindi ako nag-reply sa kanya ng karugtong noon. Ang hindi ko pala alam na malapit lang pala siya sa amin. Pero hindi niya yon sinasabi sa akin. At noong mga panahong yon ay hindi niya alam na may jowa na ako noon pero nag-break din kami. Nang malaman yon ni Rahim ay todo comfort siya sa akin. Hanggang isang araw ay tinanong na niya kung gusto ko ba raw na lumabas kaming dalawa. Bakit, nasaan ka ba? Tanong ko pa noon sa kanya. Pupuntahan kita kasi matagal na tayong magkaibigan pero hindi pa tayo nagkikita. Sabi lang niya noon sa akin. Pagkatapos ay hindi ko alam. Nakinontak pala niya ang mga close friends para samahan daw akong makipag-meet up sa kanya. Nagkita kami sa mall sa lugar namin pero bago yon ay nakipag-meet muna ako sa best friend ko na si Cheryl. Sa may parke at sabi ko ay may imi-meet ako sa mall, ganon. Madaming tao sa park ng time na yon at may nakita akong lalaki na malayo sa amin pero parang pasulyap-sulyap sa amin. Hindi yon pamilyar sa akin. Parang may hinihintay siya. Nakamask pa siya at nakakap ng sandaling yon. Nagchat na ako sa kanya na nasa mall na kami at nasaan na siya. Nag-expect ako na matangkad siya at gwapo. Basta ganon ay na-expect ko. Pagkarating namin sa mall ng best friend ko na si Cheryl ay nagpakita na siya. Nasa 4'9" ang height, may puti-puti sa muka, nakakap, nakamask at hindi ko inaasahan na siya pala yung nakita ko sa park na creepy.
Sabi niya ay gala daw kami, lilibre niya ako eh. Ako naman hindi ako pumayag at nakapulupot lang ako kay Cheryl. Hanggang sa sinabi ko sa kanya na uuwi na kami ni Cheryl kasi hinahanap na ako. Pag-alis namin ay saka ko sinabi sa kaibigan ko na sobrang disappointed ako kasi napaka-creepy pala ni Rahim. Sa kabilang banda, pagkatapos ng insidenteng yon ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa aking paligid. Kapag natutulog ako ay pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin. Bagamat nasabi sa akin ng tatay ko na meron talaga akong tagabantay, iba ito. Ang creepy lang sa pakiramdam. Hanggang sa isang araw papasok na ako noon sa school nang pigilan ako ni tatay. Sandali Leyan, may nakagalitan ka bang lalaki? Tanong niya sa akin. Wala po, bakit? Balik ko sa kanya. Kanina ko pang napapansin na parang may sumusunod sa'yo. Wala ka bang nakaaway na lalaki? Muslim? Usisa ni tatay sa akin. Wala po akong nakaaway pero may namit po akong Muslim dati. Rahim ang pangalan niya pero sandali lang po yun at umalis din ako kaagad. Medyo nakakatakot po kasi yung lalaking yun eh. Kwento ko sa kanya. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka na lang sa paglabas-labas mo. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga taong nakakasalamuha mo. Alalahanin mo na lapitin tayo ng dyablo dahil malalakas ang kapangyarihan natin. Bilin pa sa akin ni tatay. Pagkatapos noon ay umalis na ako. Samantala kinagabihan habang natutulog kami ay may malakas na tumalon sa bubong namin. Parang hindi pusa. At doon pa mismo sa parte kung saan nakalocate ang higaan ko. Akala ko ay nag-aagawan lamang yung mga pusa sa bubong namin ng pagkain pero nagulat ako. Nang biglang kumatok si tatay at nang pinagbuksan ko siya ay agad niya akong sinabihan na umalis ako sa aking kwarto at doon muna ako matulog sa kwarto nila ni mama. Bakit tay? Tanong ko sa kanya. Hindi po sa yung nasa taas ng bubong mo. Tipid na wika ni tatay sa akin. At sa pagmamadali niya hinawakan na niya ako at hinila palabas ng kwarto. Pagpasok namin sa kwarto nila ay nakita kong gising si nanay at naroon din sa kwarto nila ang mga kapatid kong naguguluhan din sa nangyayari. Tay, yung mga ingay sa bubong, inaaswang po yata tayo. Usisa ko sa kanya. Hindi aswang anak, dyablo. Pagkatapos noon ay pinatulog na niya ang mga kapatid ko. Pati rin si nanay pinatulog na rin niya pero ako'y hindi niya pinatulog. At nang makatulog na sila ay saka ginawa ni tatay ang ritual. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya basta may binubulong siya na wikang Latin. Pero ang nakapagtataka, naintindihan ko ang sinasabi niya. Mamayang kaunti ay tinanong ako ni tatay kung sino ulit yung kakilala ko dati na Muslim. Binanggit ko sa isa ang mga kakilala kong Muslim hanggang sa naalala ko si Rahim. Kung ganoon Rahim pala ang pangalan niya. Nandito siya ngayon. Galit siya sa iyo, Leyan, sabi ni tatay sa akin. Ako naman ay nagulat at natameme lang sa mga narinig ko. May lola siyang marunong manggamot at nagpatulong siya sa kanya at binalikan ka. Pagpapatuloy ni tatay. Dagdag pa niya na nakakatakot lang kasi buhay pa siya ay nagpaparamdam siya through bad ritual ganon papadudot. Anak, gusto kanyang kunin sa amin. Ang hindi niya alam, mas malakas ako kesa sa kanya. Pagkatapos magsalita ni tatay ay nagpatuloy siya sa kanyang ritual. Nakakatakot lang kasi nag-iiba ang boses niya. Para ba siyang sinasapian? Ilang oras din siyang ganon hanggang sa biglang bumalik na siya sa normal. Doon ay sinabi niya na nakausap na raw niya ang lola ni Rahim sa panaginip at pinakiusapan nitong itigil na ang ginagawa sa akin. Nagbanta rin daw si tatay na oras na may mangyari sa akin ay babalikan niya ang buong angkan ni Rahim. Kinabukasan naman may nag-message request sa Facebook ko. Nang tignan ko ay nagulat ako na second account ni Rahim pala ang nagpadala ng mensahe. Nung basahin ay humingi siya ng sorry sa akin dahil ini-stalk daw niya ako. At hindi raw niya alam na anak pala ako ng isang malakas na albularyo o
o mananambal at ako pala yung tagapagmana. Nangako rin sa akin si Rahim na hindi na niya ako guguluhin pa. Nag-reply naman ako na kaibigan pa rin naman kami sa ML. Pero hanggang doon na lamang yon, Papa Dudut. Samantala pagkatapos noon ay maraming kababalaghan pang dumating sa buhay ko at si tatay ang madalas resolba nito. Nagugulat na lamang ako sa mga bagong bagay na natutuklasan ko kay tatay. Hindi lang siya basta-basta albularyo. Para din siyang mandirigma. Minsan ay creepy din siya dahil para siyang sinasaniba ng kung ano. Pero sabi naman sa akin ni tatay ay huwag daw akong matakot. At darating din daw ang pagkakataon na makikilala ko rin ang aking tagapagbantay. Sa kabilang banda ay may balitang nakarating sa amin na bumalik ng 13 Martires ang kaisa-isang kapatid na babae ni tatay, si Tia Tentay. Hindi close ang magkapatid. At nung malaman nga ni tatay na nagbalik na si Tia Tentay ay hindi ito natuwa. Sa kabilang banda rin, na-meet ko na ang isa sa 3 anak ni Tia Tentay, si Divina. Naging madalas ang pagsasama namin. Ngunit hindi ko batid ang kanyang totoong intensyon at kakayanan. Kusa niya akong pinahiram ng bracelet niyang itim, proteksyon daw sa mga masasamang nilalang. Dahil sanggang dikit kaming magpinsan ay tinanggap ko yon. Kahit laging sabi ni tatay na iwasan ko siya. Hindi ko magawa dahil sobrang bait ni Divina. Ngunit isang gabi habang natutulog ako, isang bangungot ang sumira sa mahimbing kong tulog. Nanaginip ako na napakaraming kamay na kulay itim ang pilit akong sinasakal. Ang higaan ko ay medyo maiksi kaya bagyang nakalabasang pa ako. Ang kumot ko ay ganun din, may pagkabitin kaya nakalabasang pa ako. Nagising ako sa bangungot ko nung naramdaman kong may matulis na kuko ang sumugat sa talampakan ko. Bigla akong napabangon dahil ramdam ko yung hapdi at sakit. Sinilip ko ang aking talampakan at may dugo na nga na parang tinusok ng karayom. Nakaupo na ako sa aking higaan at nakabalot pa rin ang kumot sa hita ko. Nagulat ako nang biglang may humila ng kumot dahilan para malaglag sa sahig. Napasigaw ako at napatakbong binuhay ang ilaw ng kwarto ko. Mas nagulantang ako nung nakita ko na puro putik ang aking higaan pati kumot. Yung kulay niya ay parang putik sa kanal dahil maitim. Kaya tinakbo ko yung pintuan para sana humingi ng saklod o kay nanay at tatay. Hindi ako nagsasarado ng pinto na sobrang sarado talaga. Kaya kitang-kita ko kung paano yon lumapat, kumbaga parang nagkandado. Kaya nung hinihila ko na ay ayaw bumukas. Iba yung takot na nararamdaman ko habang nakatalikod ako sa direksyon ng kama ko. Ayaw kong lingunin pero parang nahihypnotize yung katawan ko. Kusa akong lumilingon ng dahan-dahan habang rinig na rinig ko yung tibok ng puso ko. Nakahawak pa rin ako sa pinto. At etong paglingon ko ang labis na nagdala sa akin ng matinding takot. May kulay itim na nilalang na nakasakay sa ibabaw ng kama ko. Na anumang oras ay handa akong atakihin. Nanlambot ako kaya paupo akong sumiksik sa gilid ng aparador at umiyak ng umiyak. Ramdam ko na bumababa siya sa kama dahil yung tunog ng matulis niyang kuko ay rinig ko na tumatama sa sahig. Takatak, takatak, parang naglalaro. Hanggang sa narinig kong may kumakatok sa pinto kaya lalo akong napasigaw sa takot. Si nanay at si tatay pala. Agad akong niyakap ni nanay noong makita ko sa ganong kalagayan. Ito naman si tatay ay nakapamewang habang nakatitig sa higaan ko. "Leyan, bakit ang daming putik ng higaan mo?" tanong sa akin ni tatay. At doon ko napatunayan na hindi panaginip yon. At tanda ko ang oras na ito na 1:00 pa lang ng madaling araw. Kinaumagahan inamin ko kay tatay yung pakikialam ko sa wallet niya. Hindi siya nagalit bagkus ay nag-alala siya sa akin. Ang sabi ni tatay ay normal na magkaroon ka ng gabay dahil kusang pumabor sa iyo ang anting. Ngunit wala pa akong nakikita na meron ka na. Yung nangyari kagabi ay hindi gabay ang may kasalanan. Kaya bilin ko sa iyo ay umiwas ka sa mga pinsan mo. Hindi ko maunawaan pero unti-unting naramdaman ko na lumalakas ang pakiramdam ko. At dito na rin ako nagsimulang magkaroon ng gabay. Nakikita ko yung gabay ko na parang balisa kapag kasama ko si Divina.
Sa akin at kay tatay lang yon nagpapakita ang gabay ko at gabay ni tatay ay magkaiba. Minsan pa nga habang naguhugas ako ng pinggan at mag-isa lamang ako sa bahay, bigla na lang lumalaglag ang basong babasagin at plato kaya nadurog. Naiinis ako noon dahil alam kong siya ang may kagagawa noon. Pwede bang tumigil ka? Huwag mo sirain ang gamit namin. Imbis na tumigil ay itinagilid naman niya yung takuri na nakasalang sa apoy dahilan para matapon at mamatay yung apoy. Rinig na rinig ko yung sinabi niya bago siya umalis. Mag-iingat ka sa mga taong may malaking inggit sa iyo. Alam niyang may anting ka at gusto niya yung makuha. Mataas na antas yan kaya maraming nagkakagusto. Iwasan mo si Divina, itapon mo yung pulseras niya. Sinunod ko naman ang bagay na yon at iniwasan ko si Divina. Pero nalimutan kong itapon yung pulseras dahil nalimutan ko na kung saan ko itinago. At dito na nagsimula ang matinding katatakutan. Papadudot, gabi ulit ito nangyari. Sa kasarapan ng tulog ko ay binangungot na naman ako. Mas malala na itong pakiramdam ko. Ang daming gumagapang sa katawan ko at hindi ko alam kung langgam o uod. Nagising ako dahil may kumakagat sa akin. Agad kong binuhay yung maliit na ilaw sa tabi ko. Pagbukas ko ay nakakadiri ang nakita ko. Sari-saring insekto ang nasa kama ko. May uod, antik at alupihan. Yung iba ay parang nanglalaglag galing sa loob ng balat. Nagumiyaw ako sa oras na yon at agad na pumasok si tatay. Nakita niya yung mga insekto sa kama ko at agad akong hinablot ni tatay para makaalis sa higaan ko. Ito na nga bang sinasabi ko wika ni tatay ng may pangamba. Tay, ano ba yun? Ano bang nangyayari? Natatarantang tanong ko. Kuhanin mo yung gamit ko, bilis, utos niya sa akin. Itong gamit ni tatay ay nakalagay sa isang maliit na kahon na nakabalot lamang sa tela. Nagmadali ako sa pagkuha, natataranta naman si nanay noon dahil gabing-gabi na. Ganon ang eksena. Yung bantay ko ay kita ko na nakatingin lang sa amin, nandun siya sa bintana. Tapos sabi ni tatay kay nanay na pumasok muna ito sa silid nila at samahan yung mga kapatid ko. Andun naman yung kapatid ko na lalaki na mas bata sa akin. Ikandado ng mabuti ang mga bintana pati pinto. Yung tubig na may bulong ko, painumin mo ang mga bata ng tag-isang lagok. Bilis na Mila, utos ni tatay kay nanay. At kami lang ni tatay ang naiwan doon sa pinakasilid gamutan niya. Nang bigla akong tanungin ni tatay. Wala ka bang naitatabing gamit ni Divina dito? Kahit ano basta gamit niya. Huwag kang tumanggi at sinasabi sa akin ni Baragon na tumanggap ka ng gamit galing kay Divina. Kumpronta ni tatay sa akin. Ang tinutukoy naman niyang Baragon ay ang pangalan ng kanyang bantay. O, anong kinalaman ni Divina dito tay? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Ano ba naman niyang Leyan? Ngayon ka pa magiging tanga, bilis na. Sinabi ko na sa iyo noon pa na huwag kang lalapit sa mga pinsan mo. Wika ni tatay sa mataas niyang boses. Natataranta ako kay tatay at hindi ko alam kung bakit kailangan niya ang gamit ni Divina. Nalilito ako at hindi ko alam kung ano ang hahanapin ko. Pumasok ako sa kwarto ko at alam kong nakasunod sa akin papadudot yung bantay ko. Balik-balik lang ako sa kwarto ko habang iniisip ko kung ano nga bang meron na gamit si Divina na nasa akin. Biglang may tumalsik sa akin na matigas na bagay. Tumayo yun sa noo ko at sobrang sakit. Sino pa bang gagawa noon kundi siya? Tinapik niya ako noon at doon ako natauhan at nakita ko yung bracelet ni Divina na kulay itim sa paanan ko. Para kong ipo-ipo sa bilis nang dalhin ko yon kay tatay. Agad na kinuha ni tatay yung bracelet ni Divina at dinasalan. Unang pagkakataon kong makita si tatay na ganon, itim yung kandila na gamit niya. Tapos ay nakatapat sa apoy nung yung parang sinulid na hugis tao at nakapatong ang bracelet ni Divina sa ibabaw noon. Wala akong alam sa nangyayari. Nagsalita yung bantay ko at doon ako nagulat. Leandro, sa pagkakataon na to ay tutulungan kita alang-alang sa anak mo. Itong unang pagkakataon na gagamit ako ng itim na mahika. Ngunit pakiusap ko sa iyo pagkatapos nito ay sunugin mo na ang lahat ng gamit mo at talikuran mo na ang iyong alam at hayaan mo nang si Leyan ang magpatuloy nito. Ang iyong bantay ay mawawala na.
Natahimik lamang ako habang pinapanood lang silang dalawa ni tatay. Sinindihan ni tatay yung sinulid na hugis tao at unti-unting umapoy. Pansamantalang ginamit ng gabay ko ang katawan ni tatay para mas madali ang pagtulong niya. Pinatakan niya ng kandilang itim yung manika at pagkatapos noon ay parang nag-amoy asupre sa loob ng silid gamutan ni tatay. Puntahan mo sila, Leyan, at gamitin mo ang alam mo para maproteksyonan sila. Lalaban to. Narinig kong sabi ni tatay sa akin. Yung boses niya ay nakakatakot. Pinuntahan ko kaagad si nanay sa kabila at nadatnang ko na umiiyak siya. Ang daming lumilipad na kulisap sa kwarto ni nanay. May gumagapang na mga uod sa sahig. Sinara ko ang pinto at agad akong nagdasal. Paulit-ulit na inuusal ang dasal na nabasa ko sa wallet ni tatay. Napapakinggan ko na nag-aalungan ang mga aso namin sa labas. Para kong sinasakal at hindi makahinga, nawalan pala ako ng malay. Nung umaga umugong ang balita, kinilabutan ako sa nasagap namin. Patay na si Divina, yung itsura daw ng bangkay niya ay parang sinunog tapos ang daming uod. At yung mga magulang niya ay naglaho rin na parang bula. Alam kong sina tatay ang may dahilan. Dito ko rin nalaman na ang kapatid pala ni tatay na si Tia Tentay ay isang mangkukulam. Hindi yun sinabi ni tatay sa amin at nalaman lang ni tatay na malaki pala ang interes nito sa anting na meron siya. Yung gabay ko ay nakapagsabi noon sa kanya. Pero dahil nalipat na sa akin, ginamit ni Tia Tentay si Divina bilang kaedad ko. At mabilis makakuha ng loob ko. Sobrang bait ni Divina sa akin at hindi ko alam na yun na pala yun. Bracelet na itim ang pinahiram sa akin ang dahilan bakit ako nabarang. Hindi ko pa kilala nito ang gabay ko kaya nahuli siya sa pagprotekta sa akin. Namatay po si Tia Tentay sa hindi malamang dahilan. Ang sabi naman ni tatay, namatay daw si Tia Tentay dahil hindi nito nakuha ang anting ko. Si tatay sa kabutihan niya ay ginamit ang kanyang kakayanan habang si Tita Tentay naman ay sa kasamaan. Ngayon ay isa na rin po akong manggagamot. Si tatay po ay matanda na siya kaya ako na ang pumalit. At ginamit ko naman ang kakayahan ko sa kabutihan. Naging albularyo ako. Ako yung gumagamot sa mga taong nabibiktima ng kulam, barang at gayuma. Ako rin ang albularyong nagpapaalis ng masamang espiritu sa katawan ng biktima. Ang lumalaban sa mga kampo ng dyablo. Never kong ginamit ang kapangyarihan ko sa kasamaan lalo na sa pangkukulam dahil ayoko. At kahit papaano ay malaki pa rin ang takot at paniniwala ko sa Panginoon. Papadudot hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sana po'y mapili nyo itong i-ere at i-upload sa inyong YouTube channel. Maraming salamat in advance and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Leyan. Maraming salamat, Leyan, sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa aming programa. Masaya kaming malaman na ginagamit mo sa kabutihan ang iyong namanang kapangyarihan mula sa iyong ama. Ganun pa man ay palagi pa rin kayong mag-iingat dahil kaakibat ng kapangyarihan ninyo ay ang araw-araw na panganib na dala ng mga kampo ng dyablo na gustong kunin ang inyong kapangyarihan. Hindi ko alam kung paano at paano mo yan gagawin pero dalangin namin na palagi kayong gagabayan at ilalayo ng Diyos sa anumang kapahamakan. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa nakakatakot na mga upload na kwento. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Sana po'y makapag-subscribe kayo dyan sa Gian Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.